dahil ang daming kaganapan. Ngayon, mga kababayan, ang unang kaganapan nga, yung pinaka nangyari ngayon ay okay, batiin mo natin si Kato B na talagang masugid dating taga-sabay. Kato B, happy birthday to you, palangga. Okay. So, pinangako ni Bangag Jr. na may makukulong bago magpasko. Okay? May mananagot. Okay na ako ha. Can you comment? Nawala din. Ay, okay na, kinunek ko na sila ng boga. Okay na. Tinupad na yung pangako niya. Okay? Na may makukulong ngayong Pasko. Right? Andyan si Diskaya. Pero yung sarili niya, of course, hindi siya makukulong dahil may immunity siya. Si Tambaluslos, si Sandro Marcos, lahat ng kasabwat niya, okay, ay hindi niya ipinakulong. Ba't nga naman ipapakulong niya yung sarili niya, di ba? Malinaw na ang tinarget lang ay itong si Diskaya o yung mag-asawang Diskaya. At syempre nga, hindi exempted ang mga Diskaya sa kasalanan dahil nga pumasok sila sa maruming kontrata o illegal na mga kontrata na naapektuhan yung taong bayan. Pero ang pinaka-mastermind na gusto nilang i-cover up, gusto nilang pagtakpan, ay ang jutang dyan ng gobyernong sindikato. Si Martin Romualdez, si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Sandro, at itong si Pangandaman at itong si Bersamina, dapat kumanta na rin sila bago sila patayin ng Bangag administration. Alright? So, ulitin ko, itong mga nangyayari ngayon sa ating bayan, sa Pilipinas, ay in-expose yan lahat ni Maharlika simula pa ng 2022 nung ako ay kumalas sa mga bangag. At ngayon, kaya nga ako tinaguri ang Miss Vindicated. Pero ganun pa man, look at Cabral now. Okay? Itong si Cabral na namatay, na ang sabi nagpakamatay daw. At ang daming lumalabas na speculation, ano? Pero i-present muna natin itong ginawa ni aking team Alindog, Edwin Hamora, at dito tayo maghihimay. Pupunta tayo mamaya kay PRRD. So, tignan natin to sa topic about PRRD. Pakinggan muna natin ito tungkol kay Cabral. For sure, yung iba sa inyo narinig nyo na to, but we'll see. Ito yung interview niya in the past. Sabi nga dyan, this post video is for commentary and discussion only. Okay. Copyright, infringement. Okay. Biggest phobia? Heights. Acrophobia. Saan? Lapitan mo. Okay, mayroon siyang phobia, acrophobia. 'Di ba? Ay takot siya sa heights o sa mga matataas na lugar. Matataas building. Like, mga buildings, bangin, bundok, mga ganon. Teka, tingnan natin to. Ito yung driver niya, no? Tinuturo. Dito po siya naupo. Diyan siya umupo? Diyan? Ako siya dyan. Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron na baka sabi ko, baka mahulog, ma-off-balance. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka ma-off-balance ka. Eh, 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumaboy na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya? Hindi po, sakay ko. Kasi tinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon, hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi na babata kami papunta rito. Ngayon, dito na ba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan sumilip ako Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik ulit ako rito. Sinilip ko ulit. Pero wala po akong nakita sa bubang
hindi ko po nakita. Ayun, pas bumalik na ulit ako ng hotel, Ah, tatanungin ko sa hotel kung pumunta. anong oras yun? Ano na po yun? Na pasado alas 5 na. Okay. Aha. Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik ulit ako papunta rito. Sinuyot ko ulit papunta rito. Tinignan ko ulit ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng ano, wala po. Doon na po nagpunta na ako sa pulis para magpatulong kasi wala po akong flashlight eh, para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight na doon nakita na doon sa baba. Okay. Bigas. Okay. Maraming ano ang napansin ninyo? Ako ang napansin ko, kasi ang sinasabi ng driver, matagal na siyang nagwo-work, di ba? Dito sa kay Cabral. Kung matagal ka nang nagtatrabaho sa amo mo, alam mo palang mabangin yon. Alam mo palang mataas yun. 'Di ba? Alam mo palang, pinaalis na nga kayo ng police. 'Di ba? Pinaalis na kayo ng police dahil pwede may malaglag doon. Kung ikaw ay, nag-opinion lang ako, ina-assess lang natin yung sinabi ng driver. Kasi syempre, ang driver at amo, mayroon niyang relationship. Not katulad kay Dilima, na 'di ba, remember Dilima, ang relationship niya sa driver niya, may tsuktsakan doon sila. Dito naman, ang mga driver kasi inside ng relationship is parang pamilya. Okay? Kung ako siguro driver, tas nakikita ko yung ang aking amo na gustong maglakad doon, 'di ba? Maglakad doon sa bangin na 'yon, meron ng hindi naman siya addictus, yung driver. Hindi naman siya siguro wala sa tamang pag-iisip kung wala siyang nararamdaman na kaba doon sa kanyang amo. Okay, at number one, okay, mag-agree kayo dito, kapag mayroon kang phobia o fear of heights. Ako, kasi dati nung bata ako, umakyat ako ng mga puno na matataas, mga nyug, ganyan. I believe wala akong fear of heights. Okay? But, pag pumupunta na ako sa mga matataas, like sa Edge, sa New York, di ba, nang sayaw-sayaw ako doon, na nakita ko doon, may konting kaba ako eh. Di ba? May konting kaba kasi ang taas-taas talaga. Pero dito, sa amo niya, okay, na mayroong fear of heights na kinlaim doon sa interview, na I don't think na may matinong tao na may fear of heights na pupunta doon sa bangin. Okay? Maraming pwedeng anggulo ito. Okay? It's either, syempre hindi naman natin nakita yung body niya. Okay? Siya ba talaga yung namatay? Alright? Maraming ganun kasi siya ba talaga? Madali lang naman sabihin takpan ng body bag, okay? O namatay si Cabral, eto yung driver niya. May mga anggulo na pwedeng binayaran, pwedeng binigyan ng maleta si itong nagsasaltang driver, o kunyari, ito ang kwento mo, ito yung mga possible stories. Hindi rin natin sure kung si Cabral ba yung namatay. Baka mamaya kumuha lang sila ng mga homeless, pag-alagala, na babae, ganyan-ganyan, 'di ba? Tapos itinulak or something. Kasi walang matinong may fear of heights na pupunta doon sa bangin na yon. And huwag natin kalimutan yung angulo na itong si Cabral, yung kanyang opisina, based doon sa Senate hearing na napanood natin at sa statement ni Leandro Leviste, okay, yung Congressman Leviste, na yung opisina ni Cabral ay mayroong hawak, siya yung may hawak ng lahat ng mga dokumento na kung saan nagkaroon ng mga budget insertions, mga illegal or mga anomalya, ika nga. Okay? So, yun yung nakikita natin dito, mga kababayan. Posible, okay, ganitong anggulo. Ang dami kasing anggulo, di naman natin nakita. Di ba? Yun ba, ang dami naman pwedeng pagmuni-munihan. Bakit? Tama, may nag-comment dyan. Sabi ni Bing Contreras, silo Palangga. Ayan, kapilyedo ko pa si Palangga. Marami naman pwedeng magmuni-muni ka. Bakit ka sa bangin? At kung concerned ka as a driver, ito lang yung ito lang yung take ko dito sa nakikita ko. So, bakit mo hayaan yung amo mo na meron kayong pinagsamahan eh?
Meron kayong pinagsamahan ng amo mo, for sure kilala niya. I don't know how many years silang nagkakilala ng amo niya. Kapag amo ka, let's say ka, lagi mo kasama yung amo ka. Kapag driver ka, lagi mo kasama yung amo, nakikilala mo yung pagkatao ng pinagsisilbihan mo kahit nga tayo friends. Ko, mga kaibigan ko, kilala nila kung ano yung personality ko kahit hindi kami magkasama. Well, kasi everyday nag-uusap kami halos, no? Through text or through FaceTime, ganyan. Nakikilala mo kung sino yung kaibigan mo o sino, well, we'll talk about the amo. Alright? Tapos nakikita ko kasi, yung the way siya in-interview, ako lang to yung kanyang very casual, di ba? Very casual yung interview, parang walang nangyari. Although, meron pang interview doon na nag-iyak-iyak yata siya. Tingnan ko, ito yung iyak-iyak niya. Ito yata yung. Tingnan ko na lang. Ay, totoo. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Naiyak daw siya. Hindi ko makalaing gagawin niya po. Si driver lang po niya, may tiwala po sa kanya. Sa akin dahil tutulungan na po ang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko alam. Yun lang po. Kahit driver ako, sabi niya, kahit driver ako, may tiwala po ako sa kanya. Bakit ganun? Kahit driver lang ako, may tiwala po ako. Naiyak po ako. Sabi niya po, tutulungan niya ako habang buhay. Hindi hindi nagja-jibe sa insidente na kahit driver lang po niya ako, kasi tingnan mo, kahit driver lang po niya ako, sabi niya tutulungan niya akong buhay. Kita mo self-centered. Ito lang yung na-observan ko kasi namatay na yung tao eh. Kung amo ko yan, I will not talk about myself, about my future, na sayang namatay naman siya. Di ba self-centered siya? Namatay siya, naku, paano na ako ngayon? Naiintindihan niyo? Sabi niya, tutulungan niya ako. Wala siyang concern. Wala siyang concern doon sa suffering, kung totoong namatay talaga, kung totagang yun yung amo niya, wala siyang concern doon na kawawa naman si ma'am. Grabe. Yung kumbaga, ikwento niya yung like hours before, o minute, we say hours before, namatay yung amo niya. Ang ganito nga po, ganyan. Nung on the way kami doon, ganito, ganyan. Hindi yung kanyang pag-iyak, kung di pa siya tinanong, ano yung nararamdaman yun, naiiyak po ako. Ang daming red flags dito, mga palangga. Sinusubukan natin maging forensic dito sa issue na ito. So, namatay, unang-una, yung decent na tao, whether nakapag-aral ka or what, okay? Mahiya ka na namatay na yung yung amo mo o pamilya mo o amo na lang, 'di ba? Yung sarili mo pa rin na sabi niya tutulungan niya ako, ganyan. Concern ka dapat doon, namatay eh. Dahil yun ang sinapit ng iyong amo. So, kaya talagang thorough investigation ito. Hindi natin alam dahil yung video kanina na pinakita natin ito. Ayan yung mukha ni Cabral. Ibang-iba yung mukha niya. And Cabral, fan siya ng surgical. So, nakita naman natin na retokado siya. Hindi natin, sa mundo ng mga bangag, okay? Sabi ko nga, pwedeng kumuha, mga possible to pwedeng kumuha ng, let's say, homeless or maaring patay na babae o kawangis, so we don't know. Di ba? Na inilaglag doon, tapos papalabasin na yun na nga. Pwede kasi yun nakinausap ito, binigyan ng maleta, yun yung mga possible. I'm not saying na ito yung nangyari, pero mga possible lang na pwedeng hindi si Cabral yung namatay, di ba? Kasi tama kami, Poche, mas concerned pa siya doon sa anong tawag dito, sa future na, di ba? Natutulungan siya bumuhay. Makakapagsabi ito yung mga psych, yung mga expert. Pero syempre tayo, bilang isang, hindi naman tayo, nag-aral din naman tayo ng psych nursing, nag-aral din naman tayo ng ating psychology subjects, nung tayo estudyante, na pag-aaralan natin at based on experience,
at sa kanyang mga ipinapakita nitong driver na ito. Ngayon, mga possible, pwedeng hindi si Cabral ang namatay, right? Hindi natin alam, durog-durog ba yung mukha? Makilala pa ba yung mukha? We don't know. Okay? We can only speculate right now. Another thing, meron kasing nilabas na balita, ito, from the family. Ito ngayon lang to. Okay? Bago daw ang pagkahulog, meron na raw previously na pagtangkang pagpapakamatay itong si Cathy Cabral. Alright? Ito daw ay bago ang Senate hearing. Nagtangka na raw siya na magpakamatay, ilang linggo bago siya, few weeks bago nangyari itong insidente na ito. So may nakuhang report, na sinubukan daw tumalon itong ni Cathy Cabral pababa ng hagdan sa kanilang bahay bago yung pagharap niya sa Senate Blue Ribbon Committee noong November 14, kung saan iniugnay siya sa anomalya dito sa flood control project na ito, yung pagnanakaw sa flood control. At sinasabi ko, after the incident, her daughter made it a point to closely monitor her, fearing another attempt. Okay? Ayon daw sa scooper. They were deeply concerned about her mental and emotional state. Okay, another another red flag para sa akin. Okay? So kung nakita na pala ng daughters niya na meron ng episode na tumalon na pwede magpakamatay, di ba ang nanay niya, bakit driver lang yung kasama? Okay? At bakit hindi nabanggit hindi yun nabanggit ng driver doon sa interview? Dapat sinabi ng driver doon, actually sinabihan po ko ng anak, 'di ba? Ng anak ni ma'am, nababantayan ko si ma'am, si Cabral, kasi meron na siyang episode dahil na-depressed na siya, kaya dapat bantayan ko siya. Nag-uusap, hindi naman pwedeng may driver ka, kunyari ako yung anak ni Cabral, hayaan ko na lang yung magulang ko, kung mahal ko yung nanay ko, I will make sure na ako na mismo or sino sa isa sa mga kapatid ko o pamilya ko na nasamahan ko yung nanay ko kasi depressed dahil sa nangyaring pagkasangkot niya dito sa pagnanakaw dito sa mga flood control infrastructure funds na ito. So sasabihin ko yung driver ko, kuya, bantayan mo si mami bantayan mo si mother dear. Kasi tumalon na yan tumalon na siya sa hagdanan, dapat alam may communication. Okay? Now, ano ang sinasabi dito ng anak based dito sa report. Okay, dati sabi dito, itinuring si Cabral bilang isa sa mga pangunahing personalidad na isinasangkot sa iskandalo ng flood control. Yes, alam na natin 'yan. Okay, ipinahayag ni Bernardo na naglaan umano si Cabral ng malaking bahagi ng allocable funds para sa mga proyektong pabor sa kanya at sa dating Public Works Secretary na si Manuel Bonoan. Alright, so alam na natin tong balita na yan. Okay, here's the thing. Possible din, let's say for example, tama yung ating theory na kumuha sila ng homeless, ng isang may ginorgor sila, na kunyari si Cabral, hinagis nila yon, tapos yung pala patatakasin si Cabral, magpapapalit lang ng mukha, di ba? Easy lang ngayon magpapalit ng mukha. 'Di ba? Ang dami nang papalitan ng ilong, papalitan ng kipay, lahat na lang pwede nang palitan, katulad ng mga alpot. Gusto nilang palitan yung kanilang mukha para baka bulin sa mga scammers. Anyway, ngayon, eto. Alright? Tama yung mga nag-comment dito, mamaya basahin ko. So, kung ang anak, let's say for example, yung anak na nagsabi na, ay meron ng episode si mom 2 weeks, 3 weeks before. Okay? To justify na, oo, nagpakamatay nga yung nanay ko. Kasi kasi kung ako, anak, tignan mo okay, here. Ang bilis, di ba, sa balita na sinabi daw ng anak na meron ng episode. Hindi mo pa nga alam, ako, nanay ko yun? Pwede ko lahat pagsuspetsahan. Tinulak ba ng driver? Nakipagsabuatan ba yung driver ko? Buhay yan ng nanay ko. So dito ngayon papasok yung ating pag-aanalisa na talagang very quick yung kung ito'y totoo based sa scooper na sinabi ng anak na may episode yung nanay niya, talagang gusto nilang lutuin yung
yung ano yung naratibo na nagpakamatay yung nanay niya para matapos na, 'di ba? Yun ang balita eh, walang foul play sabi ng gobyerno Bangag, wala daw foul play ganito ganyan ganyan. Then tatahimik na tayo, tapos sasabihin natin, "Oh, buti nga sa'yo kasi ikaw nakipagsabuatan ka kay Bunoan, nakipagsabuatan sa Banga, so you deserve it." 'Di ba? So parang close o na, sarado na yung libro. Okay, move on na naman tayo sa panibagong issue. Pero hindi natin alam, possible, dahil fan siya ng surgery, pwede siya magpa-change ng mukha. Yung dati niyang sobrang tangos ng ilong, pwede niyang ipa-flat yan. Hindi natin alam. So maraming pwede talaga mangyari dito sa anggulo na ito. Pero may nakikita akong red flag. Kung namatay siya, kailangan, mga kababayan, ay talagang malaman natin yung DNA, siya ba talaga yon? Kasi may dental records yan. Di ba? Kung ako, anak, okay? Kung ako anak, ipipresent ko sa publiko na nanay ko nga siya based sa dental records, sa DNA, ganito, ganyan. Sabi ni Gracie, hold your fire, wait, if she will be cremated straight away, or or na-open, nag-casket, or nakasarado, hindi ma-open yung casket niya, magdududa ka. Exactly.